Magpapagawa ka ba ng balcony? Ano-ano nga ba ang dapat mong tandaan? Isa na namang topic for your future homes. Tara, manood at matuto. Hi! Sa mga bago pa lang dito, ako nga pala si Kuya Architect, and this channel is all about tips and information on house design and construction. So, kung nagpapagawa ka ng bahay or nagpaparenovate nito, well, this channel is for you. Mula pundasyon hanggang bubong, marami tayong videos that will help you achieve your dream homes. So, ano pang hinihintay mo? Subscribe na! So, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga important details at informations regarding sa balconies, gaya ng design, supports, materials, mga railings, at flooring dito. So again, kung magpapagawa kang balkonahe, this video is perfect for you. Balcony design information. So una, pag-usapan muna natin ang pagkakaiba ng isang balcony sa isang terrace. Kasi nga, di ba, ginagamit sila interchangeably yung mga terms na to, pero hindi sila magkatulad. Well, pag sinabing balcony, ito ay isang protruding or cantilevered part ng floor space na hindi enclosed with a wall or open lang siya. Siyempre, meron itong railings. Well, ang pinagkaiba lang nito sa isang terrace is yung terrace ay mas malapad at meron itong supports from the ground. Again, pag sinabing balcony, wala itong support from the ground or from other floor. So, ito yung naka-cantilevered lang or naka-overhang sa wall ng ating mga bahay. Anyway, in the context of our discussion, pwede naman ma-apply yung mga i-discuss natin both sa isang balcony at sa isang terrace. Kasi nga, supports lang naman ang magkaiba sa kanila. Now, going back sa ating main discussion, ano nga ba mga important details para sa isang balcony para ito'y gawing ligtas at matibay? Una, ang floor width. So, ano nga ba ang standard width ng isang balcony? Well, for me, the wider, the better. Pero again, personally, ang width na 1.2 to 1.5 ay comfortable na lapad ng isang balcony floor. Enough na ang width na to para hindi ganun kasikip yung balcony while hindi na nito kailangan pa ng additional support. Dahil nga hindi ito napakahaba naman. Well, you can go as short as 1 meter tsaka 0.9 meters na width ng balcony. Pero ating i-take note na meron pa itong space for the railings. Kaya itong mga spaces na ito na mas maliit sa 1.2 medyo masakit. Lalo na paglalagyan mo pa ng seating area yung ating balcony. So, kung uupo ka, medyo masikip lang ang mga width na yon. At pwede rin namang mas humaba sa 1.5 pero medyo lalakihan mo na yung beam na yon para sa cantilevered support or mag-i-introduce ka na ng column which is magiging terrace na yung design ng yung balcony. So, again, ideal ang 1.2 to 1.5 na width ng ating mga balkonahe. Now, let's talk about naman the supports ng ating mga balconies. So, may mga structural elements na ginagamit bilang support ng mga balkonahe natin. Here, magpo-focus muna tayo sa mga concrete na mga balkonahe. Una, ang mga cantilever beams. Ito yung mga beams na naka-protrude mula sa columns or sa main beams, kung saan ang isang side ay may support mula doon at yung kabilang side naman ay wala. So, yun yung tawag na cantilevered beams. Well, dahil nga sa isang side lang siya kumukuha ng support, ay limited or restricted yung pagiging mahaba or yung width ng ating balcony. Mas shorter yung span ng width is mas safe sa collapse dahil nga one side lang yung support ng isang cantilever beam. Now, kung gusto mo ng mas mahabang span sa width ng yung balcony,
without worrying structural safety, no? Pwede kang gumamit ng corbelling support naman. Ang isang corbel ay parang triangular structural element na nilalagay sa bottom ng cantilevered beam at nakadikit din sa face ng wall or ng columns na kung saan kukuha siya ng additional support. So, kahit na mas mahaba yung span ng width ng balcony mo, hindi mo na kinakailangan ng extra na column para sa support kasi meron ka ng corbelling dito na part nito which strengthen those structural load ng yung balcony. Now, aside from the structural purpose nito, ang corbelling din ay merong aesthetic appeal, especially kung ang bahay mo ay into classical design. Kasi pwede itong maging ornate or decorative gaya ng mga concrete corbelling na ito. Kung ayaw mo naman ng ornate or concrete yung corbelling, pwede kang gumamit ng bakal or ng kahoy gaya ng mga ito sa pag-support ng iyong balcony. Now, for more details about corbelling at iba pang structural element sa ating bahay na dapat mong idagdag or hindi makalimutan para tumibay at maging mas matatag ang ating mga bahay, especially laban sa lindol, maaari mong i-check ang videong ito. Pwede mong panoorin later. Now, let's talk about naman railings. Ito ay isa sa pinakamahalagang parte ng ating balcony for safety reasons. First, let's talk about the standard height ng railing sa ating mga balconies. Ang ideal na minimum height ng isang railing ay 0.9 meters. Minimum meaning hindi na pwedeng bumaba sa height na ito kasi magiging hindi na safe yung taas ng railings na ito, especially sa mga bata na maliliit dahil pwede na nito maakyat yung railings na yon. So again, 0.9 ang minimum safe height ng isang railing sa ating balconies. Pero kung gusto mo na mas secure, especially kung nasa mas mataas kang floor level, you can increase the railing height to 1 meter up to 1.2 meters. But take note, ang railing height ay dapat hindi masyadong mataas din. Sa 1.2 na height ay komportable mo pang maipapatong yung mga siko mo doon sa railing na yon. Kung mas mataas pa yung railings, magmumukha naman itong rehas. Now, let's talk about naman materials for these railings. Well, meron na tayong video all about railing materials and design. Pwede mo itong panoorin mamaya. But we'll just have a general discussion on the railing materials. Well, kung medyo classical ang iyong bahay, pwede kang gumamit ng concrete balusters. Concrete can be durable, pero medyo mabigat. At kung gusto mo naman ng mas lightweight at mas modern, pwede kang gumamit ng mga metallic materials for your railings. Gaya ng aluminum, wrought iron, or yung nauso ngayong stainless steel. Pwede mo itong gamitin as handrails at ipares yung glass panels as guardrails para magmukhang mas modern ang yung balcony. But merong isang modern design na dapat mong bantayan. Ito yung mga horizontal railing gaya nito. Please be mindful, especially kung may kasama kayong bata sa bahay. Kasi yung mga horizontal na railing ay pwede nila itong gawing akyatan, kapitan, para umakyat sa itaas ng railing, which is napaka-delikado. So if ever gusto mo ng ganitong railing, well, bantay-bantay lang. Again, for the pros and cons ng mga railing materials at design ng ito, please check this video later. So yun ang para sa railings. Now, let's talk about naman one of the crucial parts ng ating balconies, which is ang flooring. Ano nga ba ang dapat mong tandaan all about this? So, pag-usapan din natin. Una, ang floor elevation. Generally, ang flooring ng balcony ay dapat mas mababa kaysa floor line ng main floor ng ating bahay. Minimum of 1 inch drop ay ideal from the main floor to the balcony flooring.
So, pag mas mababa ang floor line ng ating balcony ay maiiwasan ang pagpasok ng tubig. Kasi nga, yung balcony natin ay exposed sa ulan. Kasi nga, pag level yung main floor natin sa interior tsaka yung flooring natin sa balcony ay malaking chance talaga na pag may malakas na ulan at naipon yung tubig doon, maaring pumasok ang tubig na ito dun sa interior ng bahay. Dahil nga, magka-level lang ang floor ng ating balcony at yung main floor. So again, dapat may drop of elevations between those two floor lines. Now, let's talk about naman materials on our balcony floors. Well, may tatlong common materials which is ang concrete, ang kahoy, tsaka yung bakal or metallic. So in this video, focus lang muna tayo sa concrete materials na balcony. We will have a separate video discussing naman yung mga wooden at saka yung mga steel or metallic design na mga balconies. So, yun. So, we will discuss concrete. Ito ang pinakamatibay among the three most common materials. Kasi of course, tumatagal ito kahit na ma-exposed sa different weather conditions sa labas ng bahay. Hindi ito basta-basta nabubulok gaya ng kahoy at hindi rin nangangalawang gaya ng mga bakal. At meron itong great structural strength. Ito ay matibay kahit na medyo mabigat yung finishing ng ating concrete flooring. At additional pa yung weights ng railings at saka yung mismong occupants ng bahay. But syempre, meron din itong issue. Isa na dito ay, of course, mas mahal ito. Kailangan pang gumastos ng extra para sa semento, buhangin, graba, bakal. At syempre, dahil nga konkreto, ay masasabi natin mas mabigat ito. It requires more support compare naman sa metal at sa kahoy. At masasabi rin natin na ang concrete ay porous. Ibig sabihin ay sumisipsip or tumatagos din ang tubig dito. Maaari itong sirain yung kanyang reinforcing steel. Kaya importante nga na ang flooring na ito or yung concrete slab natin ay dapat waterproof. Speaking of waterproofing, ano nga ba ang tamang waterproofing para sa ating balconies? Especially kung gagamit tayo ng tiles for the floor finishing. Well, ang pinaka-common na practice ay maghalo ng cement waterproofing compound mismo sa masa or yung sa halo ng semento bago pa man ibuhos ito sa formworks to form the concrete slab ng ating balcony. At syempre yung mga beams na rin for supports. Yung pinaka-common na cement waterproofing compound ay yung brand na Tunog Desierto. Alam niyo na yon, sikat yon. Kaya pwede niyo yung gamitin. So nakahalo na ito sa masa. Even without the floor tiles, magiging waterproof na yung ating concrete slab. So again, kahit magpatong ka ng adhesive at yung tiles for better water protection, alam mo nang mas-secure na yung concrete slab mo dahil hinaluan mo na ng cement waterproofing compound. Speaking naman of tiles, dapat yung gamitin mo sa balcony ay yung non-skid or yung mga textured na tiles. Hindi yung mga glossy or polish, no? Kasi pag nabasa ito ng ulan or na-expose ito sa tubig, dapat hindi maging madulas yung flooring ng ating balcony to, of course, avoid injuries. Especially kung madulas nga yung napili mong tiles. Now, isa pa sa dapat hindi kalimutan natin sa ating mga balcony ay ang ating water draining. Again, dahil nga exposed ito at maaring pasukin or mabasa ng ulan yung mismong flooring ng ating balcony, ay maaring mag-accumulate yung tubig ulan doon, which is also hazardous para sa atin. One way para ma-drain efficiently at hindi maipon ang tubig sa ating balcony ay ang slope mismo ng ating balcony floor. Hindi naman kailangan napaka-steep or matarik yung flooring natin, no? Maaari tayong gumamit ng 2% slope.
kahit na sabihin natin naka-incline ng konti, yung slope na yun ay hindi naman masyadong ramdam. Enough lang ito para hindi maipon yung tubig at mag-slope down lang towards the floor drain ng ating mga balcony. Anyway, meron na tayong video all about waterproofing tulad nung napag-usapan nating cement waterproofing compound, yung mga liquid at yung sheet applied na mga waterproofing at iba pang mga waterproofing materials at ang mga tamang application nito. Meron na rin tayong video all about the proper water draining sa ating mga bahay para again hindi magkaroon ng water damage ang ating mga properties. Kaya don't forget to check those video after watching this. So yun ang ilan sa mga useful informations about our balconies. Sana nakatulong ang videong ito. Again, marami tayong videos all about house design and construction na makakatulong sa iyo sa pagpapagawa ng iyong bahay. Kaya ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na silang lahat. Kung meron kang katanungan or opinion relating sa ating topic, pakisulat lang ito sa ating comments below. Like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito ang Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod nating video. Bye!